Ang sabi ng lalaki, Allahumma inna kanat liya ibnatu am, kuntu uhibbuha ka ashadda ma yuhibbur rijal an-nisa. Sabi na, Ya Allah, merong anak na babae ang aking tito. At ang babae na ito, sabi na, Ya Allah, tunay na mahal ko ang babae na ito. Nung unang panahon pa, sobrang mahal ko ang babae na ito, ang anak ng aking tito. Ibig sabihin, pinsan niya, Ya Allah, itong babae na ito, Ya Allah, dumating sa sandali na siya ay nangangailangan ng tulong. Umutang siya ng pera, dinar, o gold, ginto. At sabi niya, Ya Allah, tinulungan ko itong babae na ito. Itong pinsan ko, Ya Allah, yung kailangan niya sa akin na pera, ginto, anumang inutang niyang kayamanan, ibinigay ko sa kanya sapagkat siya ay nangangailangan. Siya ay gipit na gipit. Pero sa kabila ng lahat, Ya Allah, noong naibigay ko sa kanya ang kanyang pangangailangan, ay naisipan ko, sabi niya, na galawin ang babae na ito. Subhanallah. Anong mapupulot natin na aral ng mga kapatid? Marami kang makita ng mga tao na kapag may lumapit sa kanila, sa kapatid nila sa pananampalatayang Islam upang humingi ng tulong dahil siya'y nagigipit, tutulungan niya ito pero meron siyang kapalit. May mga ganyan ng mga tao. Kaya lang niya tumulong sa kanyang kapatid kapag meron siyang hinahangad, nakapalit mula doon sa tao na yun. Pero ang masarap na pagtulong sa mga tao na nangangailangan, kapag hindi ka naghahangad ng anumang material na bagay, kundi ang hinahangad mo ang gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng lalaki na ito, Ya Allah, nung naisipan kong galawin ng babae na ito, sabi niya, falamma ka'addu bayna rijlayha, nung umupo ako, sabi niya, sa dalawang hita niya, sabi niya, qalat ittaqillah. Ang sinabi ng babae na to sa akin, matakot ka kay Allah. Subhanallah. Dahil doon sa sinabi ng babae, sabi niya, bigla kong umalis, sabi niya, Ya Allah, at ako'y nangamba. Iniwan ko ang babae na ito, sabi niya, at ibinigay ko sa kanya ang kanyang kailangan. Kaya kung pupulutan natin ng aral, mga kapatid, sa mga kalalakihan, gaano ba katatag o kataas ang level ng iyong pananampalataya? Kung ikaw ang nasa sitwasyon na yun, nandun ka sa akto na aakiting ka, yayayain ka ng isang napakagandang babae upang gumawa ng masama, tanungin mo ang sarili mo, kapatid, sa pananampalatayang Islam, kung kaya mo bang kontrolin ang iyong sahwa, ang iyong pagnanais dahil lamang sa takot mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga ganitong klase ng mga kalalakihan ay ibibilang sila ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na papasilungin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay na wala ng ibang silong maliban lang sa silong ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sino yun? Ang isang lalaki na inaakit siya, niyayaya siya ng isang napakagandang babae upang gumawa ng ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang sabi ng lalaki na yun, Inni akhaf Allah, katotohanan ako ay natatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang dahilan na hindi niya magagawa ang galawin ang isang babae na hindi niya asawa dahil lamang sa takot niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagdating sa kabilang buhay, wala nang ibang silong doon maliban lang sa silong ni Allah subhanahu wa ta'ala. At kasama sa papasilungin ni Allah subhanahu wa ta'ala, itong mga kalalakihan na ito na kaya nilang kontrolin ang kanilang sarili upang makagawa ng ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala.